Ka. Yan. Okay na. Yan. So yun, pag na-type nyo na yung address, pag wala exact address, lagay nyo lang yung barangay tapos kayo na lang maghanap nung ano, nung kung saan yung area ninyo. So hanapin ko yung kanina ito. Medyo ano kasi, maganda yung ano. So standard kasi pag free open solar tsaka sa Philippines, walang 3D ano to eh. Walang 3D features. So kung gusto mong maging 3D yung roof, ma-manual mo siya. Kung gusto nyong matuto kung paano mag-manual, may yung sinend kong link na ano Academy ng Open Solar. Dun may video tutorial doon kung paano mag 3D ng manual. Yan. So, ito mga site details lang to eh. Pwede niyo i-fill up yung pangalan ng client, email, tapos number. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, yung pwede niyong i-input yung ano, yung kilowatt hour Meralco bill nung client dito. Yan. Pwede nyo i-set ng monthly, tapos i-fill up nyo lang dito yung kilowatt hour nung ano, nung sa bill, kung ilang kilowatt hour yan per month. Yan. Tapos gagawa niya ng graph yan banda rito. Yan. So dito hindi ko muna lalagyan. Diretso na tayo sa design. Yan. Yan. Standard kasi pag ano, ito 2D lang siya, di ba? Pag naglatag ka ng panels, okay, kunin natin yung example kanina na panels. 3 na 500 watts. Yan. Search nyo lang, lalabas naman yun dito eh. Yan. Pag nakuha nyo na yung model, na-select nyo na, nandito na yun. Add panels lang kayo. Tapos, yan. Swipe lang. Yan. Ang ano dito, pag hindi nga lang naka 3D, kailangan yung i-manual yung rotation. Ito kasi yung ibig sabihin, yung ano, kung saan nakatutok yung panels, yung araw na medyo hindi kita. Ito, nandito siya. So, pag ni-rotate nyo yan, susunod siya doon. Tapos, naka-standard din na 20 yung slope lagi. So, pwede nyo baguhin 15. May ano din kasi yan eh. Minsan nagbabago yung computation niya based sa ano, sa inclination. Yung 20 kasi medyo mataas na yun sa mga ano bubong sa Pilipinas. Medyo hindi siya ano, hindi siya accurate. Pag mga 15 siguro pwede pa. Yan. So, ganyan. Kung pero medyo challenging gagawin kung ano, 3D yung layout manual. Yan. So dito 'yon, gagawin 3D manual. Yan. Tapos yung mga tools dito, nandito lang din sa gilid. So, yan, ito heap. Hindi ko na ituturo to yung ano pag 3D kasi may ano naman, may video tutorial naman eh. Yan. Papantay ko lang. Yan. Pwede na yan. Tapos kung makikita niya parang meron siyang ano 'di ba, dormer dito. So ito, dormer. Tapos tuturo din yan dito sa gilid kung paano gamitin yung tools eh. Mali pa. Hindi na ako sanay mag-manual dito eh. Sa ano kasi automatic yung 3D eh. Yan. So yan, naka 3D na yung bahay, di ba? Yan. So pag naglagay ka ng panels dito, naka-automatic tutok na rin yung panels. Kung ano yung, kung saan mo siya i-position, doon na siya haharap. Yan. Kita niyo yung arrow, sumusunod siya. Yan. Yan. So kung natatandaan niyo yung discussion kanina, pag Pilipinas, ang ideal location ng yung point ng yung facing ng panels going south. So yan. Ang ipaprioritize kong lagyan ng panels itong south facing. Yan. Nalagay lang ako ng ano panels ulit dito. Yan. Dito sa kabila medyo masikip. Yan. So tapos lalabas dito sa gilid kung ilang kilowatt na yung ano yung total ng panels nyo. So yan, naka 4 kilowatt na tayo. So wait, decide pala muna tayo kung anong inverter gagamitin. Gusto niyo yung sa sample PDF ko. Ano ba yung mga sample? Tonyo Chua. Fox G10.5. So gamitin natin to. Fox G10.5.
Ito. Yan. So, nakaselect na yung inverter. Yan. Lalabas na rin yan kung ilang MPPT yung ano, yung inverter na yon. Yan. Tapos kung ilan yung maximum voltage niya, ano yung rated ano niya. So, yun yung maganda sa ano, sa Open Solar. Tapos magno-notify din yan, kunwari, lagay tayo ng ano. Kunwari, mag-string ka sa kanya ng ano. Yan. Ito pala kung paano maglagay ng MPPT. Yan, mag-add string ka lang. Yan. Hanggang 3 lang yung MPPT niya kasi sa specs niya, tatlo lang yung MPPT niya, di ba? So hanggang 3 ka lang pwede magdagdag dito. Yan. For example, kung maglalagay na kayo ng string dito sa MPPT3, yan, pindutin nyo lang to tapos i-drag nyo ng ganyan. Yan, mapapansin nyo nag-red siya dito. Kasi ibig sabihin nun, lumagpas ka na sa ano, sa yung VOC ng panels mo, lumagpas na dun sa specs ng inverter mo. So, yun yung maganda sa ano, malalaman mo kung may mali na sa stringing mo. Tapos ito naman, nag-red din siya kasi wala kang in-string sa kanya, 0 volts lang yung ano, yung input niya. So, kailangan mo lagyan ng panels to. Yan. Magna-notify sa yun. Yan. Delete na natin to. Nalagay pa tayo ng panels dito. Dali lang to, para ka lang nagpa-puzzle dito eh. Yan. Tapos kung tingin nyo, ganito din yung panels na ilalagay nyo sa kabila, pwede nyo duplicate lang yan. Tapos pag dinrag nyo, kusa na rin siyang haharap sa west. Kasi naka 3D layout ka na eh. Yan. Sug lang natin konti. Yan. Yan. So, ilan na to? 12 kilowatt na. So, kung 10 kilowatt yung inverter natin, ilan ba maximum na ito? 15 kilowatt. Ito. So, pwede ka magpasobra ng ano. Pwede ka umabot hanggang 12 kilowatt kasi hanggang 15 kilowatt naman yung kaya ng inverter. Yan. So, kung i-string ko to, hindi pwedeng sige, i-example natin yung ano, yung kanina, yung ito nasa west facing tapos in-string ko siya sa south. Tingnan niyo, magna-notify sa ano, sa summary. Ay, ba't ganun? Wala dito. Ayun, nag-notify na. Ayan, lalabas contains string with modules of different orientation. Output of string will be limited to the worst performing module. So dito rin sa Open Solar, madedetect niya kung may fault na yung design mo in terms pa lang sa orientation. So since dinesign ko siya na west facing tapos may kasama siyang south, nalaman ni ano na may fault. So tatanggalin mo na yon. So i-delete mo na lang yung string na yon. So yung tamang design nito, since tatlo naman yung MPPT nung inverter na yon, pwedeng tigi isang MPPT ito. Yan. Ito MPPT1, MPPT3, ito MPPT1, so ito MPPT2. Yan. Tapos na yung design mo. Tapos supposed to be mawawala na to eh. Medyo naglo-loading lang. Save ko muna. Yan, nawala na yung ano, 'di ba? Yung ano. Tapos kung napapansin niyo sa satellite view, medyo maraming ano, 'di ba? Maraming puno. Ito kasi pag 3D ka tapos hindi ka nag 3D ng nearby ano mo, mga trees, mga ano. Medyo hindi effective yung ano, yung shading analysis. So dito pwede kang maglagay din ng mga obstruction na like yung puno, yan. Gawin mo lang ano, paano ba? Gawin mo yung oak tree kasi medyo malaki eh, yan. Masyado namang malaki. So, kung ano lang, kung necessary lang na talagang may napapaligiran ng puno yung ano, yung yung bahay nung ide-design ninyo. So, pwede nyo i-simulate din yung height ng puno. So, pwede mong babaan to. Yan. Lalabas naman yung height nito in meters sa gilid. Pwede mong estimate. Yun nga lang, estimate ka lang kasi hindi mo naman talaga alam yung exact height ng puno. Yan. Tapos dito na yung ano, pwede mong sinasabi ko na ano,
pwede nyong i-simulate yung shading ng ng panels. Pili lang kayo ng panels na gusto niyo i-analyze yung shading. Tapos dito sa panels, lalabas yung shading analysis. Yan. Tapos pwede na kayong mag-select ng oras kung kailan nilalabas din sa graph kung alin yung mga red areas. Red areas, ibig sabihin yun yung mga times na ano na mababa na yung yung harvest ng solar kasi natatamaan siya nung shadow nung mga buildings or puno. Yan, dito yung lalabas. Tapos pansin niyo sa sa south facing ko. Ang ganda nung niya, 'di ba? Nung pick up niya nung araw. Kasi yun nga ideal talaga sa Pilipinas, south facing. Kasi lalo na pag yung mga puno nasa north. So hindi magkakas ng shadow yung puno sa south kasi ang cast ng shadow nito banda rito sa likod eh. Yan. So ganun, ganun 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 yung ganun yung importance nung orientation tsaka kasi doon mo rin ma-anticipate kung ano yung mga obstacle na magkakas ng shadow sa mo sa panels mo. So ito kung mataas yung building dito, possible na may mataas na building dito lagay tayo ng obstacle ay obstruction. Ano yung obstruction na box dito? Yan, kunwari may ganyang building sa malapit sa bahay. Kahit hindi realistic Yan. Pinutin nyo lang ulit yung panels tapos maglalabas na yung yan, yung shading yan. Ayan, magre-reflect na, 'di ba? Yan, yung shading nung building na yon na oblong, naapektuhan yung yung reception ng panel sa Yan, lalo na dito sa south pag umaga. Yan, 'di ba? Nagsisiro. Yan. So, pag tinanggal natin dito, magi-improve yung yung annual harvest. Yan. 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 Ito yung yung indication kung maganda yung harvest nung panel sa area na yon. Yan. 98, 93. Yan. So 93 lang siya kasi may puno banda rito. So pagdating nung hapon, medyo mababa na yung niya dahil sa shading dito. Yan. Tapos sa summary, meron ding yan dito eh. Yan. Meron ding graph. Since hindi ko kasi nalagay yung tamang value nung kilowatt hour reading sa sa dito sa energy. So ang lumalabas, yung buong generation natin ng 5 kilowatt, ine-export lang niya. Yan, kaya yung red, 'di ba? Yan, naka 5 kilowatt din kasi walang lumalabas na consumption sa 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 graph natin. Ito kasi na yung black, yung consumption. So kung may value yan, 2 kilowatt, tapos yung remaining, yun yung red, yun yung export. Tapos yung generation yan, 5 kilowatt. Ayan. May question kayo. Yun lang halos dito, madali lang talaga mag-design sa Ito pag may kailangan nyo lagyan ng batteries. Ayan. Ano pa ba? Usually kasi itong mga nandito sa mga sales na to eh. Kasi ito, yung Open Solar, automatic na yan gumagawa ng PDF. Yan, may performance kung ilang kilowatt hour. Tapos yung presyo maglalagay din yan. Kunwari, ah ito estimated savings in pesos. Yan. Tapos may presyo kung magkano yung Yan, automatic na yan. Pang mga sales na lang to eh. Kung kasi talaga sa design lang yung hahawakan mo. Ito, ikaw yung magde-design ng system. Ibibigay sa'yo. Ito yung inverter na gamitin mo, G10.5 Fox. Tapos yung panels na gusto ko, 26. 24 lang yung kasya.
So, babaguhin nung sales yung ano niya, yung quotation niya, yung offer niya na 26, gagawin lang 24 kasi upon ano mo, checking mo nung dinesign mo yung system, 24 lang yung kasya. Unless kaya mong i-manipulate pa to ng mas maganda, gagawin mong 26 panels yun. Mas okay yun, gusto nung sales yun kasi na-implement mo yung gusto niyang ano system size. Yan, ganun lang madalas yung process sa amin pagka ano i-survey ni sales yung ano, yung site. Siya yung bahala kung anong size yung gusto niyang i-offer dun sa kliyente. Tapos sasabihin niya sa'yo, yun yung i-design mo. Ganun. Ganun lang din yung process namin madalas sa ano, sa EcoSolar nun. Kaya lang, kaibahan lang sa solar, EcoSolar. Manual ka, AutoCAD, kukunin mo yung sukat ng bubong sa ano, sa satellite. Yan. Tapos, i-arrange mo yung panels sa AutoCAD mismo. Yan. Ang maganda kasi sa ano, sa tawag nito sa Open Solar na i-implement niya kasi yung ano yung actual almost actual na sukat ng ano kasi kunwari din pag binago ko yung inclination nito pag top view pag binabaan ko yung angle nito parang humahaba yung panels yan di ba umiiksi siya pag 30 umiiksi kasi yung ano yung nakukuha niya eh parang sa right yung sa triangle yung ano yung pag top view yung base yung sukat ng base tapos pagka ano naman yung hypotenuse yung dito yan kaya pag binabago mo yung ano yung slope yung 15 yan magmumukha siyang mahaba sa top view kaya gawin mong 10 yan ganun so ang ano kasi minsan pag sa AutoCAD ang susundin mong ano doon, parang ano lang, flat surface lang yung ginagamit mong measurement. So, minsan hindi accurate yung measurement kasi 'di ba iba yung sukat ng roof kasi pag mineasure mo yun sa satellite, parang flat surface lang siya. Pero in reality, 'di ba pahaba yung pa-slant yung ano, yung roof. So, yun nagbabago yung measurement madalas. Kaya sa open solar yun, nakukuha mo yung exact na sukat. Mas accurate yung paglagay mo ng ano, ng mga panels. Ayun lang. Basic lang. May question kayo? Ang pinaka-start talaga niyan, Bin, yung una, kailangan mong malaman yung load. Oo, tama. Ikaw na lang pala nandito. Wala na sila. Eh, wala ba sila? Oo. Hindi na-record ko naman eh. Oo. Oo. Bali, Yun. pinaka-load talaga yung una. Tapos next, yung hanapin mo yung sa ano niya, sa inverter, ganun. Pero madalas kasi sales na yung may ano doon. Pero yun, nga, pagka na-assign sa yung survey tsaka design, yun, pwede mong gawin yun. Ikunin mo yung monthly, picture mo yung details ng monthly bill niya, tapos ilagay mo yun sa ano, sa dito sa details para mag-reflect Sa din energy yung ano. kanina. Oo. Tapos alam ko pwede mo rin siyang i-categorize kung ano eh. Kung, hindi. Sa ibang ano pala yun. Sa ibang this app pala yun. Yung pwede mo i-categorize kung commercial siya or residential. Kasi magbabaguhin niya yung ano eh, yung computation Mm-mm. kung residential or ano. Parang i-distribute niya sa ano, sa daytime saka nighttime loads, yung kilowatt hour na i-input mo. Mm-mm. Tapos, yung sa sinasabi mo kanina na pinaka-importante, yung sa open, yung sa ano, yung sa voltage, sa short circuit voltage, tsaka yung sa open circuit voltage, tsaka yung sa short circuit current. Di parang Mm. ginawa lang natin kanina rin is nag-base lang tayo dun sa ano, sa power nung ano, nung sa inverter kanina. Saan? Dito sa Open Solar? Yung kanina, di ba nag-base tayo kanina? Hindi, yung kanina, yung nagbibilang tayo kung ilang piraso siya, kung ilang panel dapat yung ano. Di parang nag-base lang tayo sa power kanina. Or parang Oo. dapat yung Hindi. pinaka-basis natin is yung tatlo na yun. Yung Tama ba? tatlo, Parang yung ganun. tama, yung tatlo. Bago mo gamitin parang in the first place,
bago mo gamitin yung 500 watts na yun, i-check mo muna kung pasok yung yung ano niya, yung current niya sa specs. Tapos kung pasok, yun, pwede mong gamitin yung 500 watts. Tapos yung next na question dun, ilang peraso? Ilan yung pwede mong i-series Mm. per MPPT? Kasi 'di ba may VOC siya, open circuit. Ilang Mm. series yung pwede mong i-series para pasok pa rin siya sa open circuit voltage nung ano. Bale, ang ano natin dito, parang sasagarin natin yung open circuit voltage tsaka yung short circuit current niya. At the same time, Mm. pasok siya doon sa ano sa power ng ano, yung sa maximum peak power na kaya ng inverter. Mm. Parang dito, 'di ba hindi ko naman siya sinagad na 600 kahit 600 yung kaya niya. Mm. Dinistribute ko lang siya ng pantay-pantay kasi nga may ano din may ano ka din sa roof kasi yung yung bawat roof May yung hanggang bilang 8 din eh. may bilang lang Oh. din na kaya. Nagkataon lang na parehas tig 8 yung kasya per Mm. orientation. Pero in reality kung kaya mo to ng i-maximize hanggang mag 600 to, pwede yun para Mm. ma-minimize mo yung ano, yung number of strings mo. Kasi kung kaya mo to i-13, edi dalawa na lang yung MPPT na kailangan mong i-ano. Dalawa na lang yung wiring na bababa. So nakatipid ka ng isang run ng ano ng wiring. Yun, yung mga ganun. Mm. Mm. Yan. Kaya pala parang makikita mo minsan ang dami niyang ano, parang ang dami niyang conduit, tsaka ang dami niyang wire. Yun pala yung Mm. ano, yung parang nagiging kasi nahati siya. Oo, tama. Tsaka First, maliban pa parang depende pa sa setup kagaya ng yung sa hybrid mo kanina, gagawa ka pa ng panibagong panel para dun sa mga pang-emergency na nakatap dun, 'di ba? Parang tama. dun ba papasok yun yung ano yung automatic transfer switch na ginagawa mo dati sa ano? Oo, tama. O, ATS, kailangan mo yun Or pagka ano. parang ang ginawa mo ata dun dati yung sa ginawan mo, 'di ba? Parang kapag ka dinakay ng solar, babalik siya sa ano, sa utility. Ganun ba Mm. ginawa mo nun? Hindi. Hybrid yun eh. So, ang mangyayari nun, Hybrid set. yung EPS kasi nun, di ba, nakadepende sa inverter. Mm. So, paano pag nasira yung inverter? Yung sineperate mo na, yung sineperate mo na EPS load, kailangan mo i-ATS pa rin. Kasi pag nasira yung inverter mo, kailangan babalik pa rin siya sa Meralco. Ah, Even mm. though naka-separate na siya ng, ano, ng panel board. Yun. So, yun lang yung part na nilagay mo ng transfer switch. Yung sa EPS kanina, 'di ba yun yung susupplyan niya kapag ka na-brown out? Mm. Tapos kapag ka ano naman, may kuryente naman, normal condition. Bali parang ang pagkakaintindi ko kasi sa gagawin mo sa EPS na yun is parang magtatap ka lang rin ulit doon sa mga ano mo sa mga pang-emergency mo na ano Tama. na mga load. Tapos Mm. parang Ah, gagawa ka lang ng panibagong ano panibagong panel board parang ganun. oo. Tama. Actually, yung EPS, pwede mo siyang iset sa inverter kung kailan siya mag-on. Pwedeng on siya continuously kahit hindi brownout, nakabukas yon. Or Mm. bubukas lang yung EPS pag nag-brownout. So, ang mangyayari nun, naka-ATS ka talaga para pagka nag-brown, kunwari ngayon, di ba, hindi brownout, pero may EPS ka. Ang kinukuhaan Mm. ng EPS mo sa Meralco pa rin kasi naka Mm. ATS normal ka sa Meralco. Pag nawala yung Mm. Meralco, so lilipat yung transfer switch mo sa EPS output ng inverter. So mabubuhay yung Mm. EPS load. Bagay yung pang separate niya parang sa concept ng sarili. Oo, tama. Ganun yung dating. Oo. Tapos yung sa battery, paano yung sa battery niyan? May Battery. nagsasizing din kayo niyan? Oo. Actually, depende minsan madalas, depende sa budget ng kliyente. Depende siya sa budget. Oo, minsan nagbe-base lang kami sa loads na gustong paandarin ng kliyente kung marami siyang pera kasi for example gusto Mm. sabihin niya gusto ko ng aircon 8 hours tapos ref Mm. 24 hours kaya niyang paandarin kahit brownout bagyo ganun. So, i-compute mo per kilowatt hour tapos yun sa size up mo yung battery. Kaya lang yung price nga ganun, nasa 15,000 per kilowatt hour. Parang ano, hindi siya advisable.
Oo. Pang ano lang yun, parang luho Kaya lang. depende talaga siya sa budget. Luho na Pang, lang talaga yan kung gusto mo ng ganong size ng hybrid ng battery. Pang luho. ano rin pala, no, complicated din ng ano ng solar. Akala dati yung simple lang yung ano niya. Lalo na pag three phase. Pero iba-ibang ano, iba't ibang. Mm. Kasi kagaya nito, dami mo i-consider yung direksyon, yung harang, yung tamang sizing. Tapos yung sa mga sizing ng wire, yun yung mag-apply na yun sa PEC na ginagawa natin sa design nun. Actually, sa sa solar, ang meron lang tayong wire sizing sa AC. Pero pagdating sa DC, wala tayong standard. Wala rin tayong computation nun eh. Pero sa Walang standard dun. sa Australia meron. Pero ang ginagamit din kasi sa Ano ba Australia kung ano yung ginagamit na wire dun? ano DC cables iba yung composition niya, hindi siya 100% copper. Tapos ano siya, mga Mm-mm. fine strands, bawal yung mga ano. Kasi 'di ba pag yung AC wire parang parang stranded siya pero 'di ba parang 8 strands lang ganun. Sa DC kasi parang Oo. hibla lang ng buhok. Talaga? Oh, Ano kasi kaya reason nun? Parang, ang alam ko ganun yung gustong pathway ng DC current eh para hindi siya para hindi siya ganun kalaki yung losses. Gusto niya maliliit na na wires, mga stranded. mm, may ganun pa pala. Mm. Tapos yung sa mga ano, bin yung sa mga breaker. Sa breaker, actually hindi ko pala na-discuss yan kanina. Dito. Saan na ba yan? Balik tayo sa slide. Oo nga, wala ngayon kanina sa ano. Yung sa may mga, meron ka pang dati kasi sa ano mo, sa pinakita mo sa amin na drawing mo, meron siyang ano, di ba? Meron siyang yung pang surge protection, tsaka yung sa DC breaker, tsaka yung sa AC breaker. Mm. Yan, dito. Kung papansin mo dito, may ano siya 'di ba, DC switch. Actually, Mm-mm. ano yan eh, debate 'yun sa solar industry kung necessary pa yung yung mga DC breakers. Kasi 'di ba sa DC sa DC side, sa AC ganun lang Mm-mm. din standard. Kung ano yung sizing mo ng AC breaker sa PEC ganun din Mm-mm. dito. May demand factor ganun. Sa DC yung medyo debatable kasi 'di ba yung yung short circuit current ng panels. 'Di ba may specific short circuit siya which is Mm-mm. Mm-mm. 12.28. Hindi siya tulad ng AC na paggaling sa Meralco infinite. Pag short circuit mo yung Mm-mm. yung wire, Mm-mm. magi-infinite 'yon. Ito kasi sa solar, 12 Mm-mm. may specific siya, 12.2 or depende sa panels. So, kailangan mo pa ba Dahil yung ba dyan, ano, dahil ba yan yung solar mismo is parang may resistance yung ano yung solar kaya nagkakaroon pa rin siya ng value. yung short, yung Yung alin? panel kapag naka-short circuit siya, kaya hindi siya nag-i-infinite kasi Oo, nagkakaroon siya ng tama. value eh. Ah, actually hindi kasi kung ano lang talaga yung ano niya, yung yung kaya niya i-produce kasi hindi naman siya infinite na hindi naman siya infinite power supply eh. May specific watts lang siya which is kunwari ito 500 watts. So ang kaya lang niyang i-short circuit 500 watts, 'di ba? So dito siya hihinto. Pag sinort mo yung wire niya hanggang 12.28 lang yung Mm-mm. kaya niyang i-ano. So kailangan mo pa Mm-mm. ba yung DC breaker dito? Hindi na kasi in reality hindi na kasi hindi naman kunwari mag-size ka, wala namang size ng DC breaker ng eksaktong 12, 'di ba? 12.2. So ang next na doon sa market 16 eh. So, pag nag-short circuit yung panels mo, magti-trip ba yung DC breaker mo? Syempre hindi kasi 16 yung rating ng panels mo eh. Oo, ma-accommodate pa niya eh. Tapos yung short circuit ng panels mo 12 lang. So, 'di ba hindi siya Mm-mm. kaya debatable yung eh. Pwede ka maglagay ng DC breaker kung magme-maintenance ka. Kung gusto mo lang i-cut Parang yung ang parang ang dating, kung bababa ka ron sa short circuit current niya, magti-trip naman siya agad, hindi siya makapag-harvest. Kapag oo, lumagpas ka mamamatay. naman, na-accommodate mo naman siya. So parang Oo. naging Kaya nonsense naman useless. siya. Oo.
pwede lang siya pagka maintenance Ah, purposes. Kaya mapapansin mo yung mga inverter, 'di ba? Naka-DC switch lang, hindi siya breaker. Kasi ano lang ano lang siya. talaga siya, disconnect lang. Oh, i-disconnect mo lang, oh, tama. Kaya ang mga nauso Mm. dati mga isolators lang, yung mga switch lang. ISO Oo. switch, isolator switch yung tawag. Ganun lang. Yeah, yun mga makikita mo sa design namin sa EcoSolar. May mga DC break. Hindi O naman baka siya naging talaga required lang necessary. siya dahil Hindi, sa code siguro. wala namang code sa PSC na kailangan ng DC breaker. Wala ring computation yun. Kasi, nakikita ko rin sa mga design, may mga ganyan sila, yung mga Oh, DC, wala. may mga DC breaker. Actually, doon ko nga lang nalaman na may DC pala na breaker, may AC na breaker. Wala. Eme lang yan. Walang silbi yan actually. Pero kung isipin mo, yung short circuit niya, kahit wala kang breaker, kaya mong i-accommodate doon sa ano sa size ng wire. Kasi ang purpose naman para di masunog, di Oo, tama. lalakihan Pwede mo rin yung yan. yung capacity ng wire Mm, rather than maglagay ka ng breaker. Kasi pag naglagay ka ng breaker, ma-off siya, hindi ka makapag-harvest. So tama. mawawalan din siya ng ng parang purpose. Tama. Ano pala to? May ano rin talaga, may gagamit rin ng utak talaga. Oo. Medyo komplikado din. Yung common na yan, ano yan, neutral ng output na ba yan dun sa AC? Alin? Ayan yung sa neutral. Eh di ba Neutral. dito yan yung ay or ground to, itong common na green kasi grounding equipment grounding Ito, yung green eh. ito. Oo. Ay, Oo. ano yan? Communication, ibig sabihin yan. Communication pala eh. Pwede ka Ay ito pala yung sa tatlo na. dito ka naglalagay ng ng Wi-Fi stick, ganun, para makonect mo siya sa internet. Para makakonect pa rin yung wifi sa Para may mga kasi tinatawag na monitoring, data monitoring. Kung kumbaga Mm. yung data ng inverter mo, pati yung load ng bahay mo, send niya sa server. Tapos ma-access mo yun sa mobile app. Makikita mo yung production ng inverter mo maghapon. Kaya pala may nakikita kong ganyang parang setup na meron siyang katabing wifi dun sa Yan pala Mm. yan. So, siya, madami siyang kayang gawin. Mm. May pang data analysis rin sa mo, Oo. sa, Mga sa load mo, sa smart. ginagamit mo, sa konsumo. Oo. Basta Kaya smart na yung magaganda na niya. yung quality ng mga inverter niya. Bali yung sa grid na yan yung sa output. Oo, tama. Line neutral tsaka ground. Hmm. Alam mo, na-interview ako dyan sa na yan. Hindi ko pa alam tong na sa solar. Nag-apply Sayang saan? pala. Saan? Ano yun eh? IB bot ba yun? Mm, sa solar in na company. Oo, sa solar sila. Ngayon, this month lang. Oo, this month lang. Sayang. Ano yung mga tanong nila? O sayang eh. Nakapagpabibo sana tayo. Ano yung mga tanong nila? Tapos natanong pa nga doon, paano gumagana yung sa panel? Nahirapan ko sagutin. Yung Paano na concept dyan, convert? parang ang LED, ang diode, parang ganyan yung niya, di ba? Parang kabaliktaran lang yan. Ang explanation kasi yung thesis time pa natin, nung ni-research ko yon, si Albert Einstein yung Mm. naka-discover nun. Kasi 'di ba yung ilaw, may speed siya, 'di ba? Mm. Ibig sabihin yung ilaw, Mm. yun, moving Energy. moving energy kasi siya. So parang Mm. ang gustong gawin ni Einstein, yung kinetic energy ng araw from sun, i-convert niya sa electrical. So yun parang kinuhuli niya yung yung light, pero since may speed Mm. yun, kaya pwede may convert yung since moving yan, 'di ba? Parang kinetic na rin yung lalabas, Mm. kinetic to electric energy Mm. yung conversion. Ganun yung pagkakaintindi ko nun. Mm. Oo nga no. Parang mali pala sagot ko nun. Parang may nakita kasi ako niyan before. Ang ginawa nila, parang gumawa sila ng solar panel. Pero ang ginamit nila mga LED na marami. Parang ganun yung ginawa nila. Tapos sa Mm. pinakadulo nun, parang yun yung nag-serve as solar cells nila. Tapos yung sa Mm. pinakadulo nun, nagkaroon sila ng voltage output doon. Mm. Parang ganun yung Pero ginawa parang nila. So reverse parang naisip ko, reverse engineering na yun. para siyang reversible yung concept niya. Oo.
Tama Kaso naman. nga lang, Good hindi ko naman. lang alam kung anong specific material gawa yung solar cells. Kaya hindi ko rin talaga ma-relate na yung mga semiconductor is yung solar cells yun sa ano. Parang sa ano yun eh, sa, di ba ang ano nung composition ng panels parang silicon, tapos may kasama siya minsan na ibang Mm. ano. So, yung May doping. pag nagpenetrate yung ano, yung light, parang guguluhin niya yung ano, yung arrangement ng mga Nung electrons, o parang ganon. electron sa loob. Kaya nagkakaroon ng ano ng electric energy Kaya kasi nagkakaroon siya ng moving electrons, kaya oo, nagkakaroon ng kuryente. oo, yun. Kaya Parang same nga sa concept nga niya sa semiconductor. Kasi doon mm, yun, di ba, kapag ka na ano siya, meron siyang, parang, kumbaga na doping siya, nagkakaroon siya ng oo, holes. Tapos pag nilagay mo ng voltage, gagalaw ngayon doon sa mga holes na yun. kaya nag-i-emit ng ano, yung sa diode, nag-i-emit ng light pag Mm. ano. Yun, ganun yun yung ano tanda ko pero ewan ko kung tama pa rin yun. Kaya nga eh. Sayang nga, di nga ako nakapag-rebe nun eh. Tapos tinanong rin yung sa design nun, sayang din kasi sana may konting ano sana, di ba? Mm. Additional. Minsan may mga question nga, yung mga abbreviation tinatanong eh, parang MPPT, ano ibig sabihin ng MPPT? Tinanong sa akin yun dati. Ano yung MPPT, double P? Maximum power, ay isang PowerPoint, P, PowerPoint, PowerPoint transfer. tracker. Tracker. Parang yun yung ano Oo nga, no? yung graph na sinabi ko kanina. Parang ito, 'di ba? Mm-mm. Voltage tsaka current. Yun. Ito yung maximum point na yun kung saan sila magma-max parehas. Ayun yung tinatarget ng Mm-mm. MPPT. Itong point na to kung saan sila magma-max. Oo. Yan. Yan, yun yung purpose ng ano. Less than 1 minute na lang yung ano, Mm. yung zoom. Kaya May required may talaga na timer. required siya na same orientation para yung voltage tsaka current sa isang string is almost malapit lang. Kumbaga Mm. kung, 'di ba sabi nga niya dun, ang susundan ng MPPT mo is yung pinaka worst performing. Kumbaga Oo, yung malapit lang yung worst performing tsaka best performing kaya parang wala masyadong loss kumbaga. tama. Kaya kailangan same orientation. Yung parang Mm. pinaka-concept niya. Ganun sa Okay. orientation tama. Para ang dami kong na anong nalinis na mga maling ano rito sa solar. Maling paniniwala. Mag-e-end na ata ulit yung ano, Wala yun lang din. Zoom. Sige, sige. Pagka may ano, question, sana na lang sa Viber.